Papapintura ka ba sa loob ng iyong bahay? Paano nga ba pumili ng tamang kulay at klase ng pintura para dito? Usapang interior paints naman tayo mga karki. Manood at matuto. Ang ating proper discussion ay promote ko muna ang aking bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivia, kung saan meron itong iba't ibang walking virtual tours sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at abroad. So if you appreciate what I do here, well, a way to support me is to visit my new channel at of course mag-subscribe. Konting favor, konting lambing. Salamat. So sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga iba't ibang important details on how to choose the right kind of paints para sa iba't ibang lugar o parte ng loob ng ating bahay. Anyway, para itong continuation kasi may ginawa na tayong about painting application naman doon sa exterior or labas na ating bahay. So ngayon, interiors naman ang ating pag-uusapan. So, i-discuss natin all about paints, ang iba't ibang glossiness or kintab, ang mga maaari mong pagpili ang mga themes ng kulay, at ang mga dapat iwasan sa pagpipintura sa loob ng ating bahay. Kaya kung ready ka na, let's go! How to choose interior paints? Well, una, pag-usapan muna natin ang basic flow ng application ng pintura sa loob ng bahay. So, after mong malagyan ng palitada o plastering yung wall, pwede mo nang applyan naman ito ng skim coating. Ngayon, mas maraming nag-prefer sa paggamit ng skim coating over sa traditional na cement smooth finish. Kasi nga yung skim coat ay mas smooth yung kanyang resulting surface, lalo na yung mga super fine na mga skim coating. Mas naiiwasan din ang pagkakaroon ng hairline cracks sa ating mga wall surface dahil nafe-feel nito yung mga cracks na yon. So, yun, use skim coating. Anyway, magkakaroon tayo ng separate video discussing naman yung mga advantages ng skim coating at yung kanyang application. So, abang-abang lang. So, after matuyo, masanding or malihaan, walisin, at saka punasan ng basang tela or ruler para maalis yung powdery substance na exist dun sa pagliliha, pwede mo nang lagyan ng primer yung ating skim coated na surface. Yes, nilalagyan pa ng primer yung ating skim coated na wall kahit na sabihin natin puti na naman yung skim coating. Kasi pag diretso tayong naglagay ng top coat sa ating skim coat ay maaring magkaroon ng uneven shade yung ating pader or yung kulay na resulting from the paint kasi meron pang mga part na siguro na mas sumisipsip ng pintura kaysa ibang part. Kaya magkakaroon ng parang patsi-patsi yung result kung walang primer na nilalagay sa ating skim coated na wall. So again, maglagay pa ng primer after nating ma-skim coat yung ating concrete walls. Anyway, ang most common na gamit as primer dito sa ating concrete wall ay yung mga white flat latex. Flat meaning walang kintab or glossiness kasi nga base coat naman ito. Speaking of glossiness naman, ay siguro merong maraming iba't ibang brands for top coats sa interior nating bahay. But ito lang yung dapat nating tandaan about pagpili ng kintab or glossiness ng ating mga pintura na i-apply. So may iba't ibang level ng glossiness. From flat, ito yung pinaka walang kintab or walang reflective property. Then meron tayong tinatawag na eggshell, then yung satin, at yung semi-gloss, at yung pinaka makintab, ito yung high gloss naman. Well, magfo-focus lang tayo sa tatlo. Ang flat, ang semi-gloss, at yung high gloss. Kasi ito yung tatlong pinaka-common na ginagamit sa loob ng bahay. So, saan-saan nga ba ginagamit ang tatlong ito? Una, ang flat or ang matte. So, again, wala itong glossiness at walang reflective na properties.
Ginagamit ito as mentioned earlier na primer or base coat sa generally sa buong bahay. Then 2, ginagamit ito as finishing coat sa ating mga ceiling. Ideal ang flat finish sa ating mga ceiling kasi para maiwasan na magkaroon ng glare or yung pagkasilaw mula sa mga light sources natin. Kasi isipin mo pag reflective yung ceiling mo, edi mas madaling mag-bounce yung light at will result sa pagkasilaw or glary na environment or area, parang ganun. Pagka nangyari yon, medyo may discomfort, especially sa ating mga mata, syempre dahil medyo nakakasilaw yung ceiling. Then pag glossy or merong gloss yung ceiling, mas visible or mas halata yung mga imperfections ng ating mga ceiling, especially doon sa mga jointing niya na yung mga umbok or yung mga bumubukol or yung mga parang maliliit na particles or yung mga imperfections sa surface ng ating ceiling ay mas halata kung again may gloss yung paint na gagamitin natin doon. So again, ideal ang flat paint finish sa ating mga ceiling. Now, paano naman ang pintura sa ating mga pader? Ano nga ba ang ideal na type ng glossiness para dito? Well, depende kung anong area ang pagpipinturahan mo. Well, sa general spaces ng bahay like living room, dining, bedrooms, and other activity places, mas ideal gumamit ng semi-gloss para sa ating mga walls. Semi-gloss kasi in between siya sa high gloss tsaka sa flat. Kaya meron pa rin siyang reflective properties or may kintab pa rin pero hindi ganun ka glary. Pag semi-gloss kasi, meron pa rin kintab yung pader. Perfect for yung casting ng lights. Nagkakaroon siya ng reflection. Nag-a-add ito sa aesthetic or accent sa areang yon na hindi naman masyadong glary or nakakasilaw. So, sapat lang na magkaroon ng aesthetically pleasing appearance yung ating wall from our light source. Parang ganun. Plus, ang pagiging semi-gloss niya ay mas madali itong i-maintain dahil unlike sa flat surface finish na paint ay hindi ito ganun kadaling mag-accumulate ng dust. Hindi ito basta-basta nag-iipon or dumidikit sa walls kasi nga meron pa rin siyang glossiness or may kintab pa rin. So, parang nagsaslide lang yung dust. Parang ganun. Again, for general spaces, gumamit tayo ng semi-gloss for aesthetic purposes at syempre pa easier maintenance ng ating mga walls. Now, saan naman ginagamit yung high gloss? Well, ang mga high gloss finishes ay perfect for areas na nagre-require ng mayat-maya or madalas na paglilinis or pagpupunas or pag-maintain. Gaya ng mga walls ng kusina, dirty kitchen, ng banyo, or ang ating mga laundry area. Kasi nga ang mga areang yon ay prone to water exposure, pwede silang magka-stains, mag-accumulate to yung lumot or mildew or mga sebo-sebo na kailangan nating punasan or kailangan nating linisin. So kung yung walls na yon ay merong high gloss na surface, mas madali silang punasan, mas madaling linisin ng tubig or anumang liquid detergent or panglinis. Kasi nga mas makintab, mas madaling tanggalin yung mga dumi doon kasi hindi sila ganun kadikit kasi nga may glossiness or kintab yung ating surfaces. So again, for areas which requires much maintenance, well, gumamit tayo ng high gloss para sa mga walls. Well, of course, kung ayaw mo ng paint, you can always choose to have tiles naman sa mga areang yon. Same pa rin, high gloss pa rin ng mga yan. So, ayun ang iba't ibang glossiness ng pintura at kung saan sila ideal na gamitin. Anyway, meron na pala tayong video all about mistakes on painting
or yung mga maling diskarte sa pagpipintura at paano ito maiiwasan. So, check nyo lang ang video ito after watching this video naman. Now, pag-usapan naman natin ang tamang pagpili ng kulay ng pintura sa loob ng ating bahay. Ano-ano ang mga bagay na kulay para sa iba't ibang parte nito. Una, let's talk about color psychology. Ito yung effect ng mga kulay sa kwarto or sa isang area sa emotion or behavior nating mga tao. So, basic lang ito. Una, darker color versus lighter colors. Well, generally, kung gusto mo ang iyong interiors ay magmukhang mas maluwag, mas maaliwalas, gumamit tayo ng lighter colors like mga shades of white, warm colors, at yung mga pastel colors. Gumamit naman tayo ng darker colors kung gusto natin gawing ang areang yon na more cozy, mas intimate, or mas compact, gaya ng mga ito. Well, based doon ay masasabi nating applicable ang mga lighter colors para sa mga areas na common or active, gaya ng living room, ng dining room, or yung family room. Then, darker shade para sa mga area na more private or intimate, gaya ng bedrooms, ng lounges, at mga prayer rooms. Now, let's talk about naman between warm colors and pastel colors. Kung gusto mo ang isang area or isang room ay maging relaxing, then use the pastel colors. For areas naman na merong mga activities that requires concentration, well, mainam na gumamit ng warm colors para hindi nakakaantok, gaya ng mga study rooms. Ganun. Well, anyway, suggestion lang naman ito. Ikaw na bahala kung anong gusto mong kulay na ilagay sa every part ng bahay mo. But remember, color psychology helps in giving that space na para maging mas effective, mas relaxing, mas nagagamit mo ito ng mabuti based sa kulay ng environment nito. Now, let's talk about naman the perception of the dimensions of an area based sa pag-paint natin ng parts nito. Well, part pa rin ito ng color psychology. So, nabanggit natin kanina na lighter colors make a space appear more spacious, while darker colors makes a space appear more compact. Now, let's talk about the impact of the darker colors and the lighter colors sa isang space, depende kung saan mo ito ilalagay na parts. So, una, kung yung walls natin have darker shade compare sa ating ceiling na merong lighter shade, mas magmumukhang meron itong higher ceiling height. So, kung medyo hindi ganun kataas or mababa yung ceiling height mo, well, better paint the walls darker than the ceiling para magmukha itong mas mataas. Of course, opposite yung effect pag yung ceiling naman yung mas darker at lighter ang ating mga walls. So, medyo mas bababa yung ceiling height or yung perception natin ng height ng kisame doon sa areang yun. Now, kung meron kang makipot na area, gaya ng isang hallway or corridor or narrow na kwarto, ideal na i-paint mo yung central part ng wall at yung ceiling with darker shade at lighter naman ang sa mga side walls para magmukha itong mas malapad or mas maluwag. At if sa tingin mo ang yung space ay masyadong malaki, you can paint one side of the wall while the rest of the walls and the ceiling are lighter para magkaroon lang ng focal point at hindi ganon ka-empty yung space na yon. Then you can have the walls naman darker kasama yung ceiling at yung central wall naman ay lighter para magbigay ng accent effect sa wall na yon para makafocus doon din sa lighter ones na side. So, pwede mo itong gawing decorative side na yon. Again, for accent purposes. And kung meron kang walls na feeling mo ay masyadong mataas
at empty, well, you can paint the portion of the height ng walls na yun para ma-break lang yung sense of height ng pader na yon. So, magiging shorter siyang tingnan dahil meron kang paint sa bottom part ng wall na yun. So, yun ang ilang tricks of color psychology para ma-alter yung perception natin sa isang lugar. Now, after nating ma-discuss ang mga kulay, pag-usapan naman natin ang iba't ibang dapat tandaan at iwasan sa pagpipintura sa loob ng ating bahay. Una, huwag mong gawing base color yung favorite mong kulay. Well, marami sa atin ang gumagamit as base color yung mga favorite nating mga colors, especially doon sa loob ng ating bahay. Example, kung violet or green yung favorite color mo, yun din ang ipipinta mo sa buong parte ng loob ng bahay mo. Well, kung trip mo naman ito, well, ikaw ang bahala. But for me, magmumukhang flat or monotonous yung effect ng kulay na yon sa loob ng ating bahay. Now, if you want to incorporate your favorite color, especially yung mga bold colors, well, maaari mo itong gawin through accenting. Ibig sabihin, meron kang neutral na base color, gaya ng white, beige, cream, or lighter gray. Then, you can use your favorite color sa mga accent na kulay naman. So, pwede mong kulayan ng favorite color mo yung isang part ng pader. Ito ay magiging parang isang accent wall. At pwede mo rin gamitin yung favorite color mo sa mga furniture, sa mga throw pillows, sa mga curtains, sa mga decors. Para magamit mo pa rin yung favorite color mo pero hindi nagiging flat yung areang yon at mas elegant siyang tignan. Isa pa sa mistake sa pagpipintura ng loob nating bahay ay ang paggamit ng complementary colors. Ito yung list of complementary colors. Ayan. Example nito ay pagsasama ng kulay red sa kulay green. Well, unless kung gusto mong mamukhang Pasko palagi yung loob ng bahay mo, then go for it. Ilan pa sa mga complementary colors ay ang purple at yellow at saka yung orange and blue. Well, sa graphic design, maganda silang i-combine. But kung gagamitin mo ito sa interior ng bahay, mas nagmumukha itong cartoonish, mas plastic tignan, hindi siya elegant. Ganon. But pwede mo itong gamitin na combinations sa mga more customized na room. Example, sa mga bedroom or game rooms. But for general spaces, well, again, iwasan natin ang pag-match sa mga complementary colors. And lastly, gumamit lang tayo hanggang at least 3 shades para sa ating interiors. 1 for our base colors, kaya ng white, beige, iba pang neutral at warm earth colors. And second, para sa ating mga accent colors. So, yun na yung mga favorite color mo or mga bold colors na gusto mong ilagay. And lastly, for our accessories, like sa mga moldings, sa mga trimmings, yun. So, pumili lang tayo hanggang 3 shades of colors. Huwag masyadong maraming kulay kasi magmumukhang chop suey yung loob ng ating bahay. So, yun ang mga tips in painting our house interiors. Sana naging helpful ang videos na to para sa inyo. Kung meron kayong katanungan or opinion, please write down doon sa ating comment below. At huwag kalimutang mag-like, share, at syempre mag-subscribe dito sa ating channel. And again, please do visit ang ating bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivia, at mag-subscribe na rin doon. Ulit, ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating next video. Bye!